I want to make it sure na ako yung may authority. And then, walang bastusan ganyan. Kaya nga sinasabi namin pagka LBM, siguro, lasing yan bago matulog. Lasing bago matulog. LBM. Kaya absent siya. May isa pang meaning yan. Balak mag-ensayo. Balak mag-ensayo. Pangit na mayaman o poging mahirap. Mahirap. Sino pipiliin ko? Pangit na mayaman o poging mahirap? Parang gano'n, no? Kung saan ka masaya? Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Ranidel De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! Kinakabahan ako siyempre dahil kumbaga parang below amateur level ang alam ko sa basketball eh. So medyo kinakabahan ako dahil sa guest natin. Pero excited ako dahil meron akong kwentong tungkol sa kanya. Nakasama ko siya na hindi niya alam. Matagal na yata. Matagal na ito. Pero ang guest natin, na alam ko excited ka rin. Sulitin natin. Kasi sulitin mo to. Bihira lang to ma-invite saka pagkakataon mo ng tanungin lahat ng mga ginagawa nito. Talagang matatagalan, edi kahit 2 episode tayo. Pwede. Tapos tatanungin ko rin kung anong adjustment nila pagkalaban sa TNT. TNT, oo. Para at least, joke lang. Hindi, tanungin mo na. Baka sumagot eh. Ang guest natin, sasabihin ko muna ang kanyang mga achievements. PBA champion nung 1990 first conference. Player pa siya. Oo. PBA Rookie of the Year. 1985. PABL Most Valuable Player. So ito nung player pa siya. Bago siya mag-PBA niyan. Bago pa siya maging PBA player. Ang rami na niyang achievements bilang player. This time, as coach naman, 11-time PBA champion. 4-time PBA Baby Dalupan Coach of the Year 2015 to 2017 pati 2019. 5-time PBA All-Star Game Head Coach. 3-time PBL Champion. Sa Shark tsaka sa Wellcoat. Oo. Nakasama ba siya noon? Kalaban. Kalaban kami. Iba pala kayo. ABL Coach of the Year and ABL Champion. Dami. 2013. Marami. Sobrang decorated niya as a player and as a coach. Considered one of the key figures behind one of the greatest dynasties in PBA history. Yung ABL, mahirap din yan kasi international yan eh. Oo. So ang rami na niyang napatunayan sa mundo ng basketball. Yan po ay walang iba kundi si Coach Leo Austria. Welcome po sa Balyahan, Coach. Thank you, GB. Thank you, Ranidel. Yeah. Nice to see you again. Welcome, Coach. Parang matagal na tayong hindi nagkita. Pag series, lagi tayo nagkakatagpo eh. Ikaw may kwento ka ba na first na encounter mo si Coach Leo as a coach, as a player? Ilang beses kasi nung huli, PBA All Filipino. Siyempre, yun ang pinaka-recent. Ang pinakauna kong namulat na nakita ko si Coach Leo, playing coach siya sa PBL. Playing coach? Sa PBL. So, tama yun. Nasa Chowking ako nun. It happens na we're going to the playoffs and 2 of my point guards nagkaroon ng injuries. And then I was talked by the management na kasi mahirap kumuha ng player na ilalaro mo sa playoff agad. So hindi niya alam yung mga sistemang ginagawa. So na-convince ako nila na ikaw muna maglaro. Sabi ko, sige, as a reliever lang ako. Yan, pero mahirap pala yun. Gano'n na kayo katagal na tumigil maglaro nung pumasok kayo ulit as a playing coach? Or palagi? Pero almost every day naglalaro ako. Okay. That was in 1998 eh. 1998, so almost every day naglalaro ako. Kasi love natin ang basketball eh. Alam ni Ranidel yun eh. Na pagka ang hirap bumitaw. Sa passion mo eh, which is playing basketball. Kahit hindi tournament, gusto mo pa rin maglaro eh. Yun ang ano eh. Di nawala sa dugo nyo. Kaya until now, naglalaro ako dahil siyempre, after tayo sa health natin, especially nasa coaching ka, parang
maniwala sa yung player mo na pagka nagtuturo ka, dinedemo mo. Oo. Yeah. Pagka puro salita ka lang, walang demo, hindi nila alam kung anong gusto mo Oo. gawin. May application. Ilang taon ka nun, coach, nung naglaro ka sa Chowking? Ako, May 40 ka na nun? Wala pa? 36 yata ako. 36 bata. 37, ganyan. Bata pa lang. Bata pa. Kumbaga, nag-stop na siya sa PBA nun. Tapos nasa coaching na siya nun. Sa PBL. Yun yung high school ako nun eh. Nung umpisa ako nakakapanood-panood na ng mga laro sa TV. Kasi marami ng mga TV nung time na yun. Kasi nung bata pa ako, hindi masyado. Konti lang TV sa amin dati. Sa Cavite. Oo. So nung nakita ko na siya, tapos yung tira niya mataas dito. Coach Leo. Yeah. Coach, no? Sure ball yung tira. Unorthodox. Itong panahon no, kasi kanya-kanyang Style. kanya-kanyang style eh. Kumbaga, wala parang nagtuturo walang hindi katulad ngayon talagang science na. mapapag-aralan mo lahat Oo, eh. Science yan eh. Ganyan Oo. eh. Pero for me, as experience ko dyan, kasi makikita mo, marami nagtuturo ng forms ang ganyan. Sino ang pinaka magagaling na shooter na nagkapare-parehas ng tira? Sa Philippines, makita mo si Kaidik, ibang tira. Yes. Oo, Bogsanado, ibang tira. Sa NBA, iba ang tira, ganyan. Kaya for me, it's all about repetition. Repetition yan, practice. Kasi madidevelop yung muscle memory. Oo. Kasi lahat na itinuturo sa mga basketball clinic, ito yung forms, ito lahat ganyan. Pagka nakita mo, bihira yung magkakatulad ng ang tira nila eh. Di ba? Oo nga. Si Ranidel, ganun din. Ako mataas. Mataas din ba siya? Mataas Oo din. nga, Ako, tama. ganyan. Pero shooters ya. Ganyan. Oo. Base Depende. sa kung ano yung nakasanayan ng katawan, yun na yung Minsan kasi pag tumira ka, kasama na yung utak eh. Yung memory ng mo. Oo. Kumbaga, alam mo na masushoot mo. Parang ganun yun eh. Meron naman, ang ganda nga ng form, hindi naman consistent. Oo. Meron din ganun. Oo. Meron naman, hindi kagandahan yung form, pero pasok lagi yung tira eh. May mga ganun. It's all about muscle memory. Oo. Dahil yun ang, especially pagka may muscle memory ka, it's all about in your mind eh. Siya magdidictate sa muscle mo kung paano gagawin. Oo. And in the past few years, yan ang natutunan ko eh. It's all about repetition until magkaroon ng muscle memory. Galing. Yung love nyo for basketball, Coach Leo, saan nag-start yan? Probinsya grade school, ba? high Sa school? probinsya pa, grade 3 pa lang ako, naglalaro na ako yung tennis ball. Yes. Yun ang ginagamit namin. Ang galing ko sumute nun dahil maliit lang. Maliit din yung ring. Grade 3, grade 4, grade 5 until makakita ako sa high school na may nag-intramurals pala dun. So dun ako papasok. Intramurals. Pero hindi ako naging varsity nung first year, second year, third year ng basketball. Varsity ako volleyball. Kasi sa high school kasi malaking bagay yung yung third year ka sa fourth year eh. At talaga madodominate mo yung first year at second year. So Yes. wala kang chance maging varsity noon. Ganyan. Kaya pagdating ng fourth year, so kami na yung mga senior, saka lang ako nag-varsity. And from there, ayun na, the rest is history na yun. So high school. Tapos, walang basic yung naturo, coach. Wala. I'm fortunate dahil doon sa PE teacher namin, talagang fan siya ng basketball, passion niya magturo sa PE teacher. So, some basic eh. But the good thing, may mga players ako nakikita na magagaling maglaro. Pagka may mga highlights sila, ganyan, ginagaya ko eh. Especially yung mga point guard. Kasi lumaki ako talagang point guard eh. Yung size ko sa probinsya, malaki na as 5'10 eh. Pero, ginagawa ko, kung ano position ko, kung ano role ko, point guard pa rin ako. Para pagdating ko na Manila, point guard talaga ako, hindi ako mag-adjust. Kasi maraming player sa probinsya na 6-footer, sentro sila doon. Tatry out sila sa Manila. Pinagdodos. Pagdating, hindi ka pwede sentro. Mag-adjust ka sa guard o dos, mahihirapan ka. So from the beginning talaga, point guard na yung gusto Kaya niya. nung naging coach ako sa college, Adamson noon, ang hinahanap ko yung legitimate yung size ng player sa position. Yung mga naging player ko until now, yung iba nasa PBA pa. Pero hindi sila kilala doon sa kanila mga in-adjust ko lang yung kanilang yung position dahil siyempre gusto ko makatulong sa kanila. In-anticipate mo na, coach. Kasi pagdating mo ng PBA, kung 6'3 ka,
magaling na sentro ka sa amateur, hindi ka makukuha sa PBA. Ang big man sa PBA, kailangan 6'5" eh. Oo. Ngayon nga, yung 6'5" 6'5", medyo maliit na rin. Oo, maliit na Lalo rin na yan, pagka may import. Dahil 2 conferences may import eh. So laging apektado yung isang big man eh. So ang galing. So from collegiate pa lang, ginaguide niyo na siya dun sa path wherein malaki yung chances niya makukuha sa pro. Kasi dun sa position pa lang. Actually, pagka nagre-recruit ako, dahil wala naman kaming ini-offer eh. So ang sinasabi ko sa kanila, so I will prepare you to the higher league, which is basketball. Ganun na sinasabi ko. Kung naghahanap kayo ng offer or ganyan, so this is not the right school for you. Ganyan. Anong school yan, Coach? Adamson. Kailan kayo nag-start? Sorry, may tanong kung paano kayo nakakakita ng player na pwede niyong kunin. Kasi naglalaro kayo weekly, di ba? So pagkuwari may nakalabang ba kayong bata na parang okay to meron po ba kayong kinukuha na ino-opera, gano'n? Wala. Kasi nag-start ako ng coaching sa 2006. Siyempre, no 1998, chowking ako, nakikita ko yung mga player sa NCAA, UAAP. So marami ako nakuha nun sa eskwela ni Ranidel sa Perpetual. Sa St. Francis. Tsaka Perpetual. Actually, isa siya sa ina-eye ko ng time na yun eh. Ang nakuha ko yung kanyang partner, si Ervin Soto. At that time. And nakakakuha ako doon sa ibang liga eh. Napapanood ko ganyan. Kasi nung college coach ako, so halos pinapanood ko yung mga high school, mga UAP, NCAA, saka yung ibang eskwelahan. Sa UAP, NCAA, hindi ako makakuha ng ng player dahil siyempre, they are looking for the top teams in the UAAP. Ganyan, dahil siyempre, hindi ko naman kailangan makipagkompetensya sa kanila dahil prerogative ng player yun. Gusto ko dito sa Ateneo, dito sa UP, UST, or yung mga nasa tabi-tabi lang nakukuha ko eh. Ang prime example dyan si Rodney Brondial eh. Nakita ko siya naglalaro sa Interbarangay dito sa Phil-Am Homes. So dito sa Quezon City. So naglalaro siya and then invite ako sinabihan ako ng isang friend, Coach, meron ditong player medyo matangkad eh. Ganyan eh. Takman medyo payat eh. Ganyan. Sabi ko, sige. Kasi at that time, lagi ako sa Phil-Am eh. Tumira ako dyan dati. In-laws ko na dyan eh. So, pinanood ko. So, during championship, they are down by 20 points. After the first half, akalain mo nanalo pa sila eh. Ang ginawa niya, he keeps on running up and down. Follow up, rebound, follow up, rebound. Sabi ko, ibang klase yung work ethics nito. Ganyan. And then, kinausap ko, gusto mo mag-try out sa akin? Ganyan. Sabi ko, sige coach. Punta ng Adamson, ganyan. It happens na medyo frustrated na siya dahil nag-try out siya sa iba eskwelahan, rejected siya eh. Payat, tapos payat, ganyan. Sabi sa akin, sige, try ko. After ako doon sa size niya, height 6'4 siya eh. Mahaba, ganyan. Tapos tumangkad pa, nag-6'6 pa yata ngayon. Hindi, mga 6'4. Pero yung kanyang reach, mahaba. Saka yung work ethics niya, ganyan. Kaya ito si Rodney Brondial eh. And then kita mo, isa yun sa naging malaki na itulong eh. Totoo, lalo na yung last Game 6. Last championship. Ganda ng laro Game 6 yun, Coach. Game 5 and 6 actually. Game 5 and 6. Career high ba niya yun? Di naman actually, siguro, pero ganda na talaga. Finals. Grabe nilaro niya nun. Siya yung dahilan kaya nanalo yung time na yun. Hindi siya mapigil sa ilalim, no? Galing, tas may tira sa labas. Pulot-pulot ng bola, tas lagi nasa tamang pwesto. Oo. Naitanong ko kasi ang coach, kasi may time sa buhay ko na gusto ko din mag-basketball, mag-player. Tapos nung nasabi na nandun si Coach Leo, naglalaro. Naglalaro din ako noon eh, magkalaban tayo. Ayan na, kwento na. So, sabi ko, pagkakataon ko na to, papakitang gilas ako, nandiyan si Coach Leo. Breakaway. Dadakdak ko sa Coach Leo. Ginanon yung bola sa kamay ko. Tinapik? Oo. So, kaya si Brondial yung kinuha niya. Kasi 6'3 din ako. 6'4. Payat din ako noon. Pero yun yung memory ko kay Coach. Kaya natutuwa ako na kung di nyo ako napalpal, di ako maging komedyante. So maraming salamat po, Coach. Yun nga sasabihin ko, pasalamat ka sa akin. Kasi at least kahit pa paano sa stand-up comedy, magaling ako. Pero yun yung yung time na
Sabi ko, nako, ito na pagkakataon ko sa Tivoli nga yun. Oo, Ganda ng court Tivoli. dun eh. Until now, doon kami naglalaro. Oo. May mga group kami na Monday group. Oo. Every Monday, andun pa rin kami. Napapansin nyo ba yung coach as a coach na pag may mga nagpapasikat sa inyo, kuwari gano'n, gusto mong makuha? Yeah, sa unang tingin pa lang namin, katulad si Ranadel, alam niya kung ang player ay may potential o wala. Unang titingnan dyan, yung size, saka yung skills, and decision making mo. Alam nila yon, alam namin yon paano ganyan. Pero yung, alam mo yung iba yung naggagaling-galingan lang eh. Oo. Ganyan eh. Kaya nga sabi ko, tama yung naging decision mo eh. kasi Medyo masakit pero sir, bakit? Okay lang, Pero- tawanan mo lang. pero okay lang naglalaro ano. Pero para sa akin, ang hirap ng ng buhay din ng isang player eh, unless na alam mo na gifted ka, may potential ka or malaki ka ganyan. Pero maraming player na talagang nagsusumisik, nagpupumilit na maging a player doon sa big time league ganyan. Yes. Pero it's all about preparation eh ng mga player eh. Kaya lang iba gusto mag-try out pero hindi sila prepared eh. Ganyan eh. So, at saka sa PBA, imagine 12 teams lang yan. PBA. Oo How nga. many players dito sa Pilipinas na eyeing for the PBA? So, ang competition napakahirap Oo. ganyan eh. Unless you're very persistent and then andyan dedication mo, determination, discipline is number one. Lahat yan napapag-aralan eh. It's all about preparation. Dahil maliit ka o malaki, meron kang chance. And any job naman any work kailangan discipline talaga yun, very persistent ka, may determination ka, and then meron kang grit, may tapang ka na, kaya ko ito, ganyan. Yung ibig sabihin, kaya ko ito, ganyan, pero wala namang ginagawa. Oo nga. Naniniwala silang kaya ko. Kailangan sasamahan mo ng hard work yan at preparation. Kaya yan, comedian na hard ako. work. Naging Pero kung 6'5 ka, pataas, ganyan, malaki ang chance mo. Dahil yun na, halos naman yung mga coaches hinahanap muna size Dahil sabi nga natin height is might Yan. Well, speaking of height is might, itong conference, we have a 7-3. Diba? Na si Bol. So, kayo coach as someone na will be up against a team na may 7-3, paano naman ang niyan, parang diskarte nyo? Kasi hindi pa kayo nag-aabot ngayon. No? So, while we're recording this, hindi pa naglalaro ang SMB at TNT. Naglaro Naglaro na ba? Oo. Ano bang nangyari? Wala naman masyado nangyari nun. Tinambakan lang kami. Kakatapos lang pala. Coach, sorry hindi niya kasi napanood. Sorry, Sainaris Coach. Sainaris ba to? Yung Sainaris? Hindi, Araneta. Araneta? Yung ano. Maraming nanood. Oo. Siyempre, mga tao, ini-expect mas magandang laban. Yung nga lang, hindi naman, kumbaga talagang, kataon lang, ganda talaga na nilaro din ng mga players ng TNT. Oo, napaka-humble talaga nito coach. Talagang makikita mo naman sa mata ng mga players Especially, para sa amin naman every time na may laro kami SMB, ganyan, well prepared lagi ang kalaban namin Dahil it's a pride of a team or a players na makakalaban yung mga top teams. And then pagka tinalo mo, ang feeling mo, nag-champion ka na mga ganun Iba yun Nasa inyo ang GOAT, si Fajardo, which is... Yung import nila, pinaltan na yata nila coach Oo nga, si Lee. Yeah, last night naglaro na yung bagong import namin. Pero andito pa rin si Lee din. Titingnan pa namin kung ano talaga yung kakayahan ng bago. Mas maganda yung katawan ng bago, coach, no? Oo. Saka may kaunting opensa Hindi ka kasi nanood. Hindi ako napanood. Hindi ko napanood. Friday yata yung game niya Friday. Ang dami nanood ng laro. Pero yung SMB kasi, yung height is might, nandiyan sa inyo si Fajardo. Kamusta naman po yung team as a coach, handling so many egos? Kasi maraming star player sa SMB. Marami din. Mahirap ba yung coach? Yeah, Determining I think for a coach, yan ang pinaka-mahirap na trabaho sa isang coach dahil usually yung mga players na may ego, ang hirap mong tansyahin ganyan dahil hindi mo pwedeng disiplinahin ng husto dahil maglalaro yan sa iyo. Sometimes magka-clash kayo, and that's one thing na iniiwasan ko. And I was told also before by the top management na wag mong aawayin ang mga players
but not to the point na talagang nagkakabastusan na. Merong certain boundary yan or ganyan. And whatever since siguro, this is my personality And as much as possible, I want to be friendly to everyone. But when I'm coaching, I want to make it sure na ako yung may authority. And then, walang bastusan ganyan. Dahil, imagine, halimbawa, Fajardo, because of his ego, coach, hindi mo na ako magpa-practice. So, sometimes, in the amateur sa eskwela, it's a rule na pagka hindi ka nag-practice ng the day before, bangko ka. Paano kung star player mo yung absent, hindi mo ba gagamitin yun? Ganyan. Gusto mo patunayan na discipline is ganyan. So, hindi mo alam kung ano nangyari doon. So, maguhusga sa'yo mga tao. And then sabi sa'yo nung certain management, ganyan mahal ay binabayad ko dyan, ba't hindi mo pinaglalaro? Ganyan. So, it's either a player o ikaw ang masisisi ganyan. Pero, may boundary naman yung mga ganun Pero, kailangan alam mo kung paano timplahin ganyan hindi yung porke kailangan ganito. Basta nagpaalam naman, coach, okay lang naman. Basta magpaalam lang na At saka, tama Saka kami naman yung mga player saka mga coach, alam mo naman yung pagpapaalam ng player kung talagang legit o hindi Minsan yung mga player sabi coach, may LBM ako Sabi namin LBM ano yan matagal ng yan excuse Kaya nga sinasabi namin pagka LBM, siguro lasing yan bago matulog. Lasing bago matulog. LBM matulog. Kaya absent siya. May isa pang meaning yan. Balak mag-ensayo. Balak mag-ensayo. Yung mga ganun So kami, alam namin yung player That's supposed to be bihirang magkaroon ng LBM ang mga players yung mga ganyan. Kung may LBM man yan, makakarating pa rin yan sa practice. Unless severe. Pero bihira naman yung ganun kaya ginagawa nilang alibay na lang. Ganyan Luma na LBM? Kaya pagbibigyan mo na lang. So, sige, tingnan natin. As long as na makikita mo maglalaro ka ng maayos. Ang problema, pagka hindi na naglaro ng maayos, yan, talagang lahat ng way para mapaganda yung laro niya, binibigay mo na, pati oras, tas wala. So, it's your decision na. Okay. Pero, kailangan maibigay mo pa rin yung kanyang average playing time. Ganyan. Pagka wala talaga doon, so, something wrong with him. Ganyan, Pero, pagka nakita mo, sama ng laro nito, binangko mo na. So, naglaro lang siya ng 10 minutes, pero ang average niya is 25. Natalo kayo, 10 minutes mo lang pinaglaro niya What about yung next 15 minutes? Baka maganda na ang laro niya. Pag ganyan. Di ba? Yun ang isang mga pinag-aaralan ng ng coach. Siguro coach kung halimbawa absent o sa next game, hindi naman pwedeng hindi mo gamitin o Siguro pwede hindi mo na i-start, no coach? May option bang ganun? May option bang ganun? Mayroon, ginagawa ko yun. Just para ma-feel niya na hindi ako conforme doon sa mga and then to reward yung mga kaposisyon niya. Mag-practice. Practice ka, ganyan. Titingnan natin. Pero kung yung kaposisyon niya, reliever niya, isa playing well, mas ahaba ang niya. Pero pagka hindi, dito pa rin ako. Ganun yun Gagamitin mo pa rin ba? Si Junmar, gagamitin mo pa rin ng matagal yun. Kailangan. Minsan may mga player naman na, coach, pag muna ako i-start dahil hindi naman ako nag-practice kahapon So, ayun. Good example yun. Good example Kusa. yun. Kasi sa mga player, big deal yung yung starter Ganyan Yung mga Talagang yun Pagka sinabi mong starter ka, ganyan. So, iba yung mo Pag ini-start, no? Di ba? Kaya, every game, yun ang lagi pinag-usapan namin with the coaching staff sino starter natin na ganito. Baka meron kayo. Paano naman pag sa match-up, coach? Halimbawa, kailangan mong i-match up ang ka-match up ng kalaban mo next game. Halimbawa, coach, ka-match up nasa second group mo. I-start mo rin, coach. Hindi. May maintindihan nila minsan yun. Pero, in a very important game, kailangan, mag-match up ka dahil alam mo yung advantage. Pero sa elimination, ganyan, let's see kung mangyayari. Kung hindi talaga sub agad. Sub ka agad. And then inform mo siya, ito, tingnan natin kung ano magagawa mo. Kung kaya mo yan, ganyan. So, hindi mo na kita isa-sub. Ganito, para hindi masira yung rotation mo.
Ganyan. Naalala ko yung teammate ko noon eh. Oh. Tinawag NCRAA. Oh. Ina-announce diba pag first 5 coach? Oho. Pangalan niya. Ano yun usually bench. Oh. Tinawag yung pangalan. Oh. So nagulat siya. Tatanggal niya yung jersey niyang ganun. Tapos tumatakbo siya sa gitna. Tapos nakita ng coach. Sabi ko, mali, balik ka na. mali. Oo, tapos nag-backpedal siya ganun. Parang rumiwind. Oo, tapos bumalik lang na ganun ulit. Mas Ganun maano pa yung ano hindi mo siya starter pag-hubad niya, wala yung sandal. Nangyayari yun, no? Nangyayari. Oo. Dati may uso pa nga yung yung jogging pants mo. Pag yung... nasa ganyan. Pag ano mo, ibang shorts pala to. Nauso dati yun no? Oo, yung... Hinihila. Hinihila lang Parang hip-hop kasi dati nung dumating yung time na gano'n Hilahin mo lang, usap Oo, na. sa NBA kasi di ba gano'n yung kala Jordan. Tatanggal na gano'n. Kaboton. Naalala ko. Ganun kasi ka-importante yung first 5. Kasi parang ikaw kayo yung unang 5 player na makikita ng crowd na. Pero minsan, may mga player mas gusto, sila? Off the bench. Kasi nakikita nila yung laro. Bago sila pumasok, alam na nila yung nangyayari sa loob. Kasi nagmamasid mo na yan sa bench. So, minsan, di ba coach, yung player, pagpasok niya, nakita niya, pagod na yung ibang tao doon sa loob. Aatakihin niya na ngayon. Diba? May mga ganon. Tapos minsan, magpe-penalty na o penalty na. Minsan, advantage din yung second 5 coach di ba? Maraming coaches na gumagawa nun. Especially makita mo ibang coach sa ibang team, ganyan. So, best player ka nitong last game, ganyan. Pero, pagdating ng next game, sa second quarter ka na ginagawa, ginagamit, o ganito, ganyan maraming philosophy kung bakit ginagawa nila yun kasi every coaches they have a different philosophy, ganyan Ganyan kaya hindi mo pwedeng as long as nananalo kayo, di okay yan. Pero pagka natatalo yan, mali yata yung ganyan. Si Coach Yengyao, paiba-iba ng first 5 yun No, Coach? Yeah, ayan ang ibig sabihin. Last night, pinanood ko yung game nila. Pero the other game against top teams yun si Meralco. Meralco. Kita mo si Nokum. Grabe, ang galing ng batang yun. Ganyan. Siya talaga yata yung best player. Talagang showtime Pero last night, second quarter na ginamit yun. Ang kabutihan naman doon, ang dami naman pumutok. Yung Karakot naman, tumira ganun 3 sunod na 3, ganyan. So, sabi talaga nanonood, ang galing talaga nito. Anong pagkakahandle sa team, ganyan. Kanya-kanya ng philosophy yun Ganyan Meron naman kukonti. Pero as a coach ba, do you pick other coaches' brains or meron ba kayong iniidolo na coach or mentor na nilalapitan for advice? Or self-taught lang talaga? Or yeah, ever since ang naging advantage ko siguro nung naglalaro ako, napakaraming naging coach ko. Nung nasa Shell ako, out of my 7 years with Shell, siyam yung naging coach ko. Every time na may earn ko yung starting 5 may darating na coach, palit ka, palit, may earn ko na, palit ka, ganyan. So yun na nangyayari. Pero nakikita ko kung anong ginagawa ng mga coach. And then during the amateur noon, dito sa PABL, nakikita ko one good coach na nakita ko si Valenzuela. May mga style sila kung kailan tumawag ng timeout or ganyan. Importante yun kung kailan ka tatawag ng timeout, ganyan. So para mapahaba yung oras mo, isa sa ginagawa niya, magsasab. Isa, ikaw sunod, 2, 3, ganyan. Delay saka tactics. ka-timeout. So ang haba ng oras mo para sa pahinga ng player, ganyan. At saka makikita mo kung paano sila mag-match up, ganyan. Merong ipinasok na player, ganyan. Pero yung kabila, binabantayan yung player mo. Pag pinasok yun, magpapasok sila ng kontrapelo, ganyan. So, ilalabas agad nila yon. Kaya nga, ang sinasabi ko dito, kailangan ko magpo-form ka ng team. So, lagi kang may ka-match up So, legit yung position bawat player. Yung point guard, malaki o maliit, pwede yun. Depende. Pero kung mas malaki, may advantage ka.
Pero kung off guard mo 6-footer tapos ang katapat niya ay 6'2", 6'3", ganyan. So, may disadvantage yun. Especially mga coach na lagi hinahanap yung advantage nila Yeah. Hahanapin yung weakness at strength ng kalaban So, may mga ganun Especially in the playoffs or finals or important game. Talagang crucial yun hanapin mo Kaya ang ina-advise ko doon sa mga incoming coaches, ganyan kailangan legit ang size ng player na kukunin mo sa bawat position. Para pagdating nung, ito starter ko, sinasabi nga nito, paano yung kamatch up nun? Kung ang size ng player mo ay legit doon sa position niya, kahit sinong Yes. at saka, if your player is two-way, ibig sabihin, may opensa ka, may depensa, wala kang dapat ikabahala Dahil yun Ang problema nun minsan, offensive player lang ito, pero magaling ang katapat niya, defensive player, so hindi ka makaka-score, ano bang gagawin ko? Pero kahit hindi maka-score yung offensive player mo, may certain roles siyang ginagawa Dahil pagka ikinansel out mo sila, 4-on-4 na lang sila. May advantage ka dun sa size mo. Halimbawa, dun sa isa, cancel out sila, di 4 na lang. Maluwag yung court dun sa 4. Mga ganun different strategy ang ginagawa ng ng mga coach. Nakapagpaluwag yun coach ng court. Di ba, may tinatawag na box and one. Kahit saan ka pumunta, nakasunod yung yung bantay mo. Pag time out, na doon sa harap ng bench nyo, binabantayan ka pa rin Nung araw. Di ba? Ganun Nung araw, parang inaasar ka Aasawahin ba? Ang sinasabi nga ng mga sinaunang coaches hindi ko malilimutan yun asawahin mo yan kahit pumunta na CR, sundan mo. Di ba narinig natin yun? Ganyan. So, yun ang Kaya, iba't ibang philosophy ng coach ganyan And, dapat yung mga players, kasi ang players, meron din kanya-kanyang philosophy Ganyan Pero kailangan, susundin mo yung philosophy ng coach, ganyan. Minsan hindi mo gusto yung philosophy, ganyan. He's the coach Hindi makikita naman kung tama o mali Pero as a coach, yung philosophy mo, i-adjust mo rin sa player. Pipilitin. Halimbawa, yung team mo ang philosophy, gusto ko running game. Ay mababagal ang player mo, paano gagawin mo? Gusto mo, lahat outside shooting, hindi naman marurunong itong tumira sa mga malalayo, ganyan. So, unless na pagka nag-form ka ng team, yun ang kukunin mo. Kung ano yung philosophy mo ito. Pero sa PBA, halimbawa, bagong coach ka doon sa team, hindi mo naman player yung iba Hindi mo gustong kunin yung player na ito doon sa philosophy mo. So, you have to adjust your philosophy para mapalabas mo kung anong laro ng player. Full potential. Kasi nasa sa iyo na yan Hindi mo pwedeng hindi naman pwedeng itatapon mo yan, ganyan. May mga contract yan. Hindi mo naman pwede trade. Dahil yung iba, hindi makikipag-trade. O ganyan. So, kung anong materials mo, kailangan i-maximize mo yung kanyang potential. Paano yung dati, coach, di ba? Kasi dati, wala ka namang, yung pinagkukotsyan mo, wala namang mga Junmar Pajardo na malalaki. Kumbaga, dati, di ba? Sa Shell, sa Shark, dati, sa college. Iba yung philosophy mo nun. O, pagdating mo ng San Miguel, nag-iba ka rin ng philosophy para Yeah, hindi ako nahirapan dahil nag-start ako ng coaching sa amateur, which is sa amateur nun sa Chowking hanggang sa maging Adamson ako. So, almost lahat ng team ko mayroong big man nakuha. Actually, sa Adamson, big man ko nag-MVP. Si Bono. Ken Bono. Nag-coach ako sa ABL. Si Asi Taulaba. Nag-coach ako sa Wellcoat. Sa PABL, si Romel Aducol. Lahat yun, nag-MVP. Nagpunta ako ng San Miguel. Nag-MVP lagi siya, Si Junmar. Ganyan. So, yun yung materials na nakita ko. So, kailangan i-maximize ko yung advantage nila. And then, I have to explain to the team na, okay, this is my philosophy, ganyan. Kung hindi nyo gusto, tingnan natin kung sinong tama, kung mali. Kung mali ako, I will adjust. Kung nakita nyo effective naman ito, so, kailangan kayo mag-adjust. Dahil may goal is for the team, not for myself para manalo Kung mali ako, so tatanggapin ko, mali ako, ganyan. Okay, ganyan.
Maganda pala to, nalaman natin na nahawakan ni Coach si Asi. Tapos ngayon kay Junmar. Kasi lately, mayroong discussion kung sino mas magaling. Kung nag-abot silang dalawa. Kung si Asi o si Junmar. So you someone that has seen the prime Asi and also the So papipiliin natin si Coach. Oo. Sa tingin nyo ano yung, ayoko naman papiliin kasi syempre, pero who would you think is parang may advantage over what? Kasi alam ko may strengths and weaknesses din naman yung dalawa. Pero kung pagtatamain mong ganyan, sa tingin nyo, Coach, ang wag mag-one-on-one sila. I think wala kang tulak kabigan dito sa dalawang ito dahil different era ito Anong time ni Asi, dominated din yung yung shaded area At talagang siya yung pinupuntahan And then si Junmar ay siguro pagdating ko mahilig ako sa big man dahil I'm looking for the advantage. So ang focal point ng offense namin nasa kanya. Ganyan. Kaya, yun, in-embrace niya, alam niya nasa kanya yung and then lalabas yung laro, ganyan. So, it's a different perspective para sa mga coach ganyan Meron naman malalaki na after sila doon sa depensa lang or ganyan, ay iba, ganyan Pero, both players, para sa akin talagang kung i-maximize mo yung kanilang talent, ganyan, lalabas ang laro But these two players talagang meron pa ring weakness yan It happens na depende sa yun nga, perspective ng coach ganito dahil yung weakness nila pwede mong itago Ganyan that because 5 naman yung players mo So yung weakness ng player pwede mong suportahan para hindi ma-expose, ganyan, pare-pareho yan ganyan. Kasi si Junmar at saka siya although pareho malaki, matitingnan mo, iba pa rin ang laro Si Asi, more of agile, tatakbo, ganyan. Si Junmar, dito na lang ako sa poste, ganyan. Pero, si Junmar siya, for me is a better outside shooter than Asi, Si Asi naman medyo brusko ganyan Dahil na-teammate mo pareho yan Si Junmar kaya lang sabi ko, ang advantage mo, yung close to the goal. So, bakit hindi mo take advantage yun? Take advantage. Although, may tira ka sa labas, pero kung tira ka sa labas, who will get the rebound? Most probably yung kalaban mo. Ganyan. So, marami ka namang kakampi na shooter, patiranin mo sila, sa iyo na lang yung offensive rebound. Ganyan. Pero, once in a while, pinatitira mo. Pero ngayon, nababago yung ang evolution ng basketball Kailangan ang big man may tira sa labas Oo. Ngayon lalo na ngayon, kita mo, andyan si Bolbol, andyan si Wembanyama. So, bakit sila makikita mo magagaling? Kasi may threat sa labas tsaka sa loob Si Jokic. Si Jokic. Ganyan. Yung mga ganun Kaya, kailangan ngayon iba na yung pananaw ng mga coaches because of European basketball. I think dyan nag-umpisa yan Almost all of the big man can shoot Unless yung big man mo na wala shooting talagang hard worker, sa akin yung depensa, sa akin yung rebound, meron din Kasi kung 6'10 yan, at least 6'10, hindi mo rin pwede pabayaan near the basket dahil dadunk yan ganyan Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Ikaw ba yung ang sinasabi kasi nila RDO ngayon, positionless na yung basketball din. So parang lahat nga pwede na tumira sa labas, hindi na pagkuwari, sentro ka, doon ka lang sa low post. Si Junmar na lang pumuposte nga. Oo. So parang yun na lang ata nga, parang SMB na lang ang may, ganun ba yun? Yung low post game na Junmar, then the rest. Paano parang wala na makita ang adjustment yun yan, coach, as someone na may big man ka na low post? It will depend on the kind of team you have Ganyan Paano mo gagawin possessionless yung wala naman tira yung mga big man mo. Oo nga. Ganyan Pero pakikinabangan mo siya sa rebounding o kaya sa defense o ganyan. Pero tama kayo if possible,
na talagang yung mga players mo lahat ay may perimeter shooting dahil ma-open up yung yung mga lane. So, especially if you have a talented player na could penetrate, they can create their shots. So, ideal talaga yun. But in the end game, you're looking for high percentage Tama. shooting, ganyan. Yan. Kaya nga sinasabi ko not all open shot is a good shot. Ganyan. You have to look for a better shot or best shot sa end game, ganyan. Dahil except yung may mga players na talagang hanap nila yung yung mga crucial shot and then alam ko nakita ko na yun yung mga buzzer beater shot palagay ko nakita mo na rin yun katabi mo yun Totoo. Ito madalas inaano ko tayo. Katabi mo yun marami siyang mga tinitirang especially sa gilas, so crucial yung mga tinitira niya sa labas ganyan dahil kaya nga ideal na yan na stretch 4 or stretch 5 dahil Tuwan-tuwa siya pag na-mention siya. Actually, yung batch niya si Ranedel, si Yancy at saka si Ervin, talagang outside shooter yung mga yan tumitira and yung kanyang teammate na si Ervin Soto, he's one of the reason kung bakit nag-champion ako na sa mga ABL Shark. Sa Shark noon, I think at 2 championship against sa former team niya, Wellcoat, ganyan. Dahil, imagine yung power forward at sentro ko nasa labas. Tumitira. Tumitira sa labas. So, very accurate sila. Sila ang best outside shooter ko. Tapos yung mga post-up player ko, isa point guard at saka wingman. Mga tres. Mo, si Noiles at saka si Roger Yap. Pumuposte. Oo, si Malabanan. Di ba? Nandun. Sila ang pumuposte. Hindi naman pwede magsag yung big man dahil shooter naman yun. Baliktad na. Oo, baliktad mo. Kaya titingnan mo kung anong potential nung team mo gagamitin mo sila kung saan sila malakas. Pumoposte pa nun si Chester nun Chester. Talagang unstoppable yun dahil ang bumabantay sa kanya ay si Ren Retualo. One of the best players si Ren Renault when it comes to shooting. Talaga so kailangan atakihin natin siya dyan. Tapos pag nag-flex action kayo dati, coach, sa Shark, naalala ko, tumitira sa labas yung mga bigs mo. Catch and shoot yun Si Rizal Castro at saka si Ervin Soto. One of the best big man noong time na yun Doon nagsimula yung tumitira-tira na yung mga bigs. Sa Shark. Pinapatira ni Coach Leo Pinapayagan niya. May go signal. Yung ibang coach kasi dati, nung panahon na yon, hindi agad basta-basta pumapayag, coach. Nung time na yon. Hindi pa masyado. Wala pa yung confidence din siguro. Hindi katulad ngayon. Talagang pinagpa-practice na mag-shooting ngayon. Pinag-shooting na ngayon Ako, may tanong ako kay Coach Leo, ano yung take nyo ngayon? Kasi recently, may mga plays na sinet yung coach, pero pagdating dun sa court, hindi ginawa ng player. Kumbaga, tinira sa 4 points agad, may nakaset na play. Paano nyo ano ang take nyo doon? Is it, meron ba talagang privilege yung player to take the shot na outside the play na sinet, na ganon? Or, kasi parang ang sinabi ni Coach LA, parang yung tinira ni... Parang quick 2 yata gusto Quick 2, tapos parang tinira sa... Kailangan ma-shoot mo yun. Pag tinira mo. Paano ang timeout nun after a play like that? Ano nyo? Alam mo, hindi mo maalis sa player na gawin yung ganyan Ngayon, dalawa ang pwede mong gawin na sabihan mo, mapagalitan mo, or ganyan. Pagka ginawa mo naman yun, so, especially a Filipino player, pagka na-open dyan minsan bakit ganito? Sabihin, mga ngatwiran pa yan. Open ako titira So, itong philosophy ko niyan why you're setting up a play for somebody to be open? Kung may open na. Open ka na or ganyan So, kaya nga sabi ko, minsan, not all open shot is a good shot because meron kang gustong parating ganyan. Especially kung down ka, there's an opportunity to take the shot, ganyan. Pero hindi ka shooter, bakit mo ititira? Hanapin mo yung mas maganda, ganyan. Pero if he's a shooter, open na siya pwede. Pero depende sa score. Kung tie kayo, last shot mo, you're looking for a best shot which is
layup, dunk, or you have advantage on one-on-one doon sa lalim, you're looking for that. Kailangan malaman ng player yun. Doon pumapasok ang majority ng player eh. Pero katulad na nangyari sa amin, championship namin, game 3, we're down by 3 points. And then I called the timeout. This is the play. We're after the 2. Ganyan. Dahil mahaba, 50 seconds eh. And the CJ Perez, gumawa ng sariling play, ganyan. Pero yung ginagawa niya, tinira sa 4 points. So pasok. Di naman kami ganyan 1 point. Ganyan. So, ano sinasabi? So, ano yun eh, decision making ng player eh, hindi mo minsan pagbabawalan eh, naggawin yung naiisip niya na tama eh, or ganyan eh. Pero, yung ginawa niyang yun, nakikita kong ginagawa sa practice eh, ganyan eh. So, yung play mo, this is just a guidelines eh. Dahil, pagka sinabi mo, kailangan ipasa mo dito hanggang doon sa dulo. Pero, yung defense mo naman, you have to deny the recipient of entry pass. Anong gagawin mo ngayon? Hindi mo may pasa. Hindi mo may pasa. Okay yan. Hindi mo may pasa, hindi mo pasa. Or kung makatanggap man, baka pilit lang. Oho. Tsaka pag tumanggap ka, sabi ni coach, ipasa ko dun, ipasa ko dito. Anong gagawin ko? So, meron silang kaunting dun eh. Yung leeway. Leeway na gawin yung to. As long as na talagang makikita mo naman kung talagang gusto niyang itira na maayos, gusto niya itira. Ay, hindi mo may pasa eh. Ganyan. Wala akong mapasahan. Ako nang gagawa ng paraan. Tsaka very confident siya eh nung ginawa niya yung move na yun eh. Tapos sinundan pa ulit ng isa pang tira. Si CJ to, no? Actually, 7 points yun eh, in 50 seconds. Grabe yun. Point swing nun. Si CJ, galing. Pero pagka pinagalitan mo yun, and sa amateur, pwede yun, ganyan. Pero professional eh. Medyo nagkasagutan niya tayo kayo konti nun eh, no, coach? Pero yun yung healthy naman yun, argument eh. Nangyari sa first half, ganyan. Yun ang sinasabi ko na may boundary, ganyan eh. So, I pulled him out, and then nag-sub. So, I think last 3 minutes ng second quarter. So, hindi maganda yung flow ng So, as a coach, naghahanap ako ng magandang chemistry, ganyan. Pero alam ko, gusto niya manalo, gusto niya maglaro, ganyan. Pero hindi maganda yung chemistry sa loob, labas ko. So, bakit ako nilabas? Ganito, ganyan. So, maraming siyempre, maraming ganyan. So, I have to assert may authority. I'm the coach of the team. I know what I'm doing. Ganyan. Ganyan. Pero, ang maganda nun, after ng game, ganyan, sinabayan ako. Malakbay. Coach, I love you. Ganyan. Ayun ako naman, sinasabi ko, whatever gawin nyo, nagkaroon dito, hindi ko aalisin yung paniniwala ko sa inyo kung anong yung paggamit. Hindi ako magtatanim na kung nagsalita ka ng ganyan. I have to discipline you, ibabangko kita or ganyan. Hindi ako ganun. Dahil ang hinahanap ko kung paano makakatulong siya sa iyo eh. And then, paano mo rin siya matutulungan? Ganyan. So, give and take ganyan eh. Hindi pwedeng, ako yung coach, ito dapat ganyan. Yes. So, unless na you're 100% right, ganyan. So, hindi eh. And then, napatunayan mong tama ka ganyan, sometimes may resistance pa yan eh. So, yung resistance niya, maaaring makasama doon sa performance ng team eh. So, yun ang iniiwasan. Basta, after tayo doon sa kabubuti ng team eh. Ganda, two-way relationship. Yun, healthy, lang yun. Konti. Kasi pareho yung gustong manalo eh. Minsan naman ng player at coach, minsan nagkakasagutan talaga yan eh. Pero, isa intention nila. Gusto nilang manalo. Ganun ang nangyayari. Good intentions. Nagka-clash lang nung no? Kasi may tiwala na sila sa isa't isa eh. Kumbaga, halimbawa, ikaw, pag kapatid mo, di ba, pagalitan mo, alam mo na hindi naman kayo nag-aaway eh. Parang ganun yun eh. Nagkasabihan mo lang, nagkasabihan din kayo. No, coach, no? Ganun Dapat laging ganun eh. Actually, alam mo yan eh. Lagi kong natutunan ko ego is the enemy eh. Bawat isa eh. Pagka may ego ka, laging yun eh. Makakasama yung misa sa'yo. Minsan may ego kang ayaw patalo, ayun, okay yun. Ayun, ego ko, ayaw ko patalo, ganyan. Pero yung to your teammate, ganyan. Itong ego ko ganyan eh. Ayaw mong So, kailangan, hindi ka naman siguradong 100% na tama ka eh. Hindi ka naman 100% na mas magaling ka eh, ganyan eh. You have to keep on learning every day, ganyan. Yun ang eh. Pero pagka sinabi mo, hindi,
champion na ako magaling na ako. Oo. Ganyan. And no, hindi. Tapos na yan. That's already the thing of the past. You have another day to work Oo. harder. Back to zero na. Oo, ganun talaga. Yun, kaya tinanong ko yung sa kung paano nyo na manage yung ego kasi ang kaming stars sa team and most of the time for sure they want more playing time than the rest kasi sila yung parang magaling. So, kung how he manages the team, ang galing na follow the philosophy and hindi nagkaaroon ng akong star dito kung diba? Hindi mahirap eh. Kung titingnan mo pag ganyang loaded yung lineup, para ka na rin nag-coach ng national team na selection eh. Baga parang halos ganoon na rin yan na mga second group mo tsaka halos third group mo na rin, di ba? So, very challenging din yun. Pero syempre, medyo may pressure din yun, di ba, Coach? Oo. At saka, sinabi mo sa national team, everybody's deserving to play eh. Pero, hindi naman sila magkakaparehas ng laro eh. Ganyan. Meron certain time na, mas kailangan ko ito. Next game, itong kailangan ko. Ganyan eh. So, you have to define the role of the player eh. Yung ganun eh. Kasi, ang hirap ngayon mag-coach eh. Dahil ang player mo, 16. Kasama yung import. 16 yun nung araw. At 12 lang ang players eh. Binababangko pa doon. Oo. Hindi na nagamit. 16 eh. Ganyan. So, if you will divide the playing time, so ang attitude ng player, kailangan pag pumasok ako, gumawa ako ng gumawa. Ganyan. So, ang mentality mo yun to score for yourself, not for the team eh. Ganyan eh. So, unless na talagang swerte ka, ganyan. So, lahat isipin ganun eh. For me to have a good playing time, ganyan, kailangan umiscore ako. Score. So, until to the point na puro four shot ka na. Mga ganun. So, mga samay. Pero, pagka na-define mo yung role mo, halimbawa, ang 2 point guard mo, magkapalitan, ganyan, no? Ay yung isa, after 5 minutes, walang masama ang ginagawa, hindi ka satisfied, ipinasok mo yung reliever niya, ganyan. Yung reliever niya, maganda ginawa, bibigyan mo ng time, or ganyan. Tapos sa pagod, papasok mo ulit siya, ganyan. Tsaka alam ng player na ang kapalitan niya, yung kano niya, kaya, alam mo, point guard to point guard, okay, pagdating ng practice, healthy competition yan magpapagalingan Ang tendency niyan, para yung aakyat yung laro nyo, kung sino magaling sa atin. Minsan nga, pagtawag ko ng player palitan, hindi na tinatanong kung sino papalitan. Alam na niya yung kapalitan niya, ganyan. Unless na may special assignment ka, hindi, nagtatrap yung kalaban, ganyan, kailangan ko 2 point guard, 2 kayo. Understandable naman yun sa mga player Alam na nila yun Pero, pagka yung alam mong yung player alam na ikaw na yung kasunod na ipapasok, gumamit ng iba, gayon. Mangyayari lang yun kung halimbawa, wingman mo, 3 sila, ganyan. So, kailangan meron kang may first, may second, yung third mo, somebody nagkaroon ng foul trouble, ikaw na ipapalit doon, o napilayan, o yun na yun. Hihintayin mo yung pagkakataon mo. That's why during practice, he keeps on working hard So, pagka nalaman nung first 2 players na kapalitan mo na, nagpupumilit ito, ganyan, hindi ako papatalo. Ganyan. So, ang makikinabang yung team mo parehas gagaling. Naghahabulan sila. Ngayon, pagka yung hindi mo ginagamit ay yung first stringer mo ganyan, umabsent ka, ganyan, bibigyan ko ng chance ito, ganyan. So, next time, ay gumanda ang laro nung ka-reliever mo. So, mamaya, starter na yan. Okay? So, next time, hindi ka na-absent. Ang good example dyan, Coach, yan yung player nyo rin, si Chris Rosales, na Coach. Kasi, ang first niya si Chris Ros, tapos si Uwami. Tapos pang third niya si Chris Rosales. Pero nung later part na ng series, ang ganda ng nilaro ni Chris Rosales Game 5. That's Game 5. Di ba? Kumbaga, after ni Chris Ross, siya na agad Tapos napaganda pa. Kasi laking gwardiya, di ba, Coach? Tapos minsan si Jeron Teng, kumbaga, third stringer mo na. Parang na-scout mo na kami Naisingit mo ba? Nag-aakalan talaga kayo niyan, Coach. Ang galing, no, Coach? Kumbaga, yun na yung chance nila
Pakita na nila. And then, alam naman ng players yun kung anong role nila ganyan Minsan katulad halimbawa si Geronte, ganyan So, semifinals namin, game 2, ganyan Best player of the game siya. Ganyan. And then the next game, limited lang yung kanya minutes. Ganyan. Pero alam niya yung yung role niya. Ganyan. Alam, ganito, ganyan Siyempre, yung ibang player mag-isip, best player na ako, tapos ganito. Sabi ko, in-explain ko naman sa kanila, may kanya-kanyang role kayo Ganyan yung kapalitan mo naman talagang belong to the nasa rotation lagi ganyan. Kasi pagka dinivide mo yung oras nila, masisira yung confidence ng player Kasi yung player habang matagal sa loob, napipil niya yung yung laro. Yung laro Yun ang importante. Pero pagka hindi mo napipil yung laro, kailangan score na agad ako. So, iba yung iniisip mo Oo. Ngayon, coach, bago na yung import nyo, di ba, coach? So, sa tingin mo ba, siya na yung magiging import nyo o hanggang huli? I hope na makita namin yung hinahanap ng buong team sa import ganyan dahil tayo naman meron talagang chance na na makakuha ng what is appetite to sa team ganyan. Pero this is just the beginning I mean 2 days pa lang siya nag-practice before our first game ganyan. So far okay naman yung pinakita niya but when we're talking about the import ang expectation ng lahat he should be the best player in the team katulad halimbawa ng team niyo. So pagdating ni Bolbol, alam mo na he could help a lot and he can dominate the game which is in the last 2 or 3 games nyo talagang makikita mo yung potential na talaga siya yung the best player of the team and that's the reason why kung bakit yung mga spectator flocking to see his game dito sa Araneta last time ganyan maybe because of Ginebra at saka itong token test sa San Miguel ganyan na hype din yan pero if I'm a basketball player audience ako kailangan makita nila na may naglalaro 7-3 7-footer o ganito makikita nila yung different kind of game na meron dahil nababago na nga dahil especially ngayon manonood ka ng NBA, makikita mo si Wembanyama, gumagawa ng 40, 50, 60, ganyan, na could dribble. Maganda doon, he could dribble and he could drive and then he could take the 3-point shot, 4-point shot. So, nagiging all around something na hindi karaniwan nakikita ng mga tao dito, mga basketball. Kaya, for me, maganda yung nangyayari ngayon sa atin sa PBA, sana masustain natin. Lalo na 50th anniversary. Tapos ganyan yung klase ng liga na meron. You have 7-3. Sabi nga ni coach kanina bago tayo mag-start, nag-adjust lahat ng team because of ball. Kumuha ng matatangkad. Kumuha ng malalaki. Mga 6'10", 7. Nakita mo talaga. And then at the same time, nakikipagsabayan yung local players. Nakita mo naman si Nokum, di ba? Nung nilayapan niya si Bolbol. Kung gaano ka kahit fans ng TNT nag-cheer nagandahan sa diba? tira Kasi parang to see that kind of game from locals up against yung mga dating NBA player na yan si Bolbol na nakikitaan ng mas more potential yung mga players and then naging mas masaya yung live game. Well minus siyempre may brawl nung panahon na yun. So mag-a-adjust ka na rin ng tira ngayon. Halimbawa, dati nakaka-layup ka ng medyo mataas. Ngayon, mas mataas na. Ganun mo na. Kailangan na rin practicein ng mga player ngayon. Pag dumadrive sila na. Preparing for international games na rin, di ba? Tapos malalaki na rin yung ibang import. Mga 7-footer na rin. So, kailangan mo practice ng floater, ganyan. Adjustment din sa mga ibang players, di ba, coach? Doon pumapasok maturity ng player. Ganun. Kaya kailangan paghahandaan nila kasi nababago na talaga evolution na ng basketball makikita mo and sana magdire-diretso ito dahil yung mga players talaga nag-prepare ibang klase preparation nila sa 7-3 ibang class talaga nakita ko talaga kung paano
lahat ng teams is actually really trying their best up against TNT na pakita na wala yung ganun yung pag may matangkad kasi talaga eh. Pag kahit sa Pinag-uusapan sa pag laro matangkad na. itong patangkad, dadakdakan ko to eh. May mga ganun pag Pilipino, ganun. Titirahan ko to sa mukha. Parang ganun. Na-challenge na. Challenge ko eh. So to have him, maganda na challenge lahat ng mga players natin. Pero unfortunate nga, nagkaroon ng away doon sa game ng TNT saka ng Rain or Shine. No. Kayo ba sa player coach na umabot na rin ba sa basketball yung laro nyo? Yeah, I think Away. yung nangyari doon that's a normal thing eh. Makikita mo naman na everybody wants to mataas ang emotion nila. That is because of a W. Gusto nila ipakita ganyan. And that's a challenge bawat isa eh. Siyempre, you're facing talk and text ganyan, ayaw bumigay ganito. Kaya namin lahat ng gusto naming gawin na may pakita sa kanila para manalo, gagawin yan eh. But not to the point na dapat magkakasakitan. Pero kaunting iglap lang eh. Okay, tapos na yan. Pero at then naman lahat naman very remorseful naman sila eh. Na ganito, nag-apologize sila, ganito. Okay, part of the game yun eh. Ganyan eh. Pero as you as a player coach, ano ba? Depende sa personality ng player eh. Never pa nangyari sa akin yun as a player. And for your information, and in my entire career as a player, hindi ako technical. Talaga? And Sportsmanship? may 28 of coaching, isang beses lang ako na technical during the bubble pa na parang hindi pa sinasadya ng referee. Nagko-complain ako. I think, talk and text sa laban namin sa bubble. Baka sa emis yan, Game coach? 7. Game 7 natin. Rep, ganito. Sabi ko, tumalikod na ako. Sabi ko, pucha naman. Technical ako. Nakatalikod na ako. So, siyempre, expression ng mga coach yan, mga pero pagka sinabi sa iyo sa harap-harapan, putang mo, that's foul. Yes. Ganyan. Pero yung iba nga, sinasabi na yung PTI, ganyan, hindi pa tinetical. Ako, nakatalikod na. Pucha lang. Ganyan. So, it's costly eh. Ganyan eh. Ayun. So, buong player career ni coach, walang technical. Oo, tapos doon lang sa wala ka kwenta-kwenta. Sabi ko na ganun eh. Rep, sinira mo yung ano ko. Full record. Nabahidan. Ganyan eh. Zero technical na sa player. Ikaw, marami ka, di ba? May mga F1. May mga F2. Pero hindi sinasadya. Hindi. Bola talaga hinahabol mo na. Nakita ko lahat ng di-replay ko lahat yun. Parang bola naman lahat yun. Nahabol niya lang ng siko yung bola. Pero, nasa emotion niya na bawat isa ng coach, ng player, ganyan. Pero ako pag-aaralan mo, kailangan ko bang gawin ito? Hindi mo na kailangan patunayan doon sa kanila na mali sila o ganyan. Yes. Ano nangyayari ganyan eh. It could affect your game or sometimes isa strategy ng mga coach eh. Ko-complain ka ganyan-ganyan para bumait naman sa yung referee. Bumawi sa yung referee. May mga ganun eh. Ganyan eh. Pero in my case sabi ko, once na you complain mawawalan ka ng kaunting yung concentration. Mawawala ka ganyan. Sometimes complain ka ng complain, yung palang kabila, nagpapalit na ng player. Ganyan. So pagdating, uy, bakit naandun yun? Ay, kung importanting points yun. Ganyan. Yes. So, makakasira din sometimes yun eh. Sa diskarte. Yung pag-challenge ng call coach, may player ba kayo na pag sinabi, coach, challenge, hindi kayo naniniwala sa kanya? Kalimitan dito. Kalimitan, coach, unsuccessful talaga eh. Paano pag ganun pagsasabi, coach, contest mo? Pag ito, wala akong tiwala. Nangyayari kasi, unsuccessful. Lately, hindi na ako nag-rely doon sa mga player ganyan eh. And even maraming beses na ako napaso doon eh. Ganyan eh. Sino ang madalas? Coach, katulad isang time sabi ni Junmar coach, challenge. Challenge? Alam naman natin ugali ni Junmar. Ganyan talagang hindi siya ganyan eh. Pag unsuccessful pala. I think sa kanila iba eh. Pagka humingi ka sa coaching staff ng challenge at naging unsuccessful, fine yata sa kanya. May fine ba sa iyo? Hindi na masyadong pinapansin ngayon ni Coach. Kasi, sundin mo sila o hindi,
it's a coach decision. Oo. Oo, ganyan eh. Minsan kasi ang player gusto lang patunayan na wala talaga, pero meron eh. Oo. Yun, ganun eh. Kahit ikaw kita mo na sa TV, Mm. bakit magsa-challenge? Tapos gusto mo sabihin, Coach, wag! Huwag kang makinig sa kanya, Coach! Meron pa nga eh. First few minutes pa lang, challenge mo na eh. Isipin mo. Ang aga? First few minutes, baka yung challenge mong yun, importante sa last possession. Ganyan, di ba? So, yun ang ano mo. Titingnan mo. Sa mga last as minute. much possible, ipipreserve mo yun hanggang sa last 2 minutes kung kailangan mo. Hirap tanong kay Coach kung may, ikaw sa inyo, sa team mo, kung sinong player ang nagsabi ng challenge na maniniwala ka, sino? Parang ang hirap na eh. Kailangan kasi makita ko talaga eh. Hindi, kahit yung tingnan mo lang sa mata. Tingnan mo lang ako sa mata. Coach! Challenge mo! Minsan sinungaling na eh. Minsan nga, marinig ko si Coach, hindi, foul ka talaga nga. Sumasagot na minsan si Coach eh. Hindi, last touch ka talaga nga. Pero minsan legit yung yung player na wala talagang foul eh. Kaya lang, may time na na sinasabi, may contact eh. May contact eh. Kaya ang challenge ng referee, ganyan, not all contact is a foul. Ganyan. Kasi nilay up ka, nakatayo ka lang, ganyan. Tapos sabi sa'yo, pushing. Ref, tingnan mo yung video. Sabi mo, pushing eh. Yung kamay niya, dalawa nasa taas. Ganyan. Hindi nga gumalaw. Oo. Hindi nga gumalaw, sasabihin mo, pushing pa. Ganyan. Di ba? Kaya lang minsan prerogative nung ng officials ganyan. Kasi ang magde-decide sila hindi naman sila yung independent body na na kailangan they have to protect. Sorry kung sabihin ko they have to protect their own interest. Ganyan. So yung kaunting contact, pwedeng gamitin sa'yo na there's a foul. Sinasabi ko, banggaan yan. Wala namang foul Ganyan So, makikita ko doon sa ibang liga ganyan, lalo na sa FIBA, banggaan yan ganyan, magandang tingnan Minsan, talagang let go. Walang tawag. Walang advantage o ganyan. Kaya, bakbakan yun ganyan. Tuloy-tuloy lang. Oo. Ay dito, minsan, merong counting dikit, foul, minsan, talaga excessive na, let go pa, ganyan. So, kailangan Kailangan kausapin yung referee. Ano ba tawagan? Manipis, makapal. Pero nitong nakaraan lang, merong challenge. Parang Ginebra yata yun. May challenge na Tapos ang sabi ng referee, parang the contact made by that's why he's unsuccessful by Johnny Abarientos. Namamali sila. Namamali kasi dapat RJ Abarientos eh. Feeling ko added pressure sa mga referees natin yung mag-explain. Minsan ini-English na ka-Taglish. Oo, ini-English eh. Dapat Tagalogin na lang nila. Baka nape-pressure sila. Wala silang template dapat. Oo, that may template. Kasi ngayon... sa game naman namin, all by Jericho Rosales. Jericho Cruz dapat. Pero tama yung isa, Jericho Pastor Rosales. Tama na. Pinagsama, Rosales. Cruz. Pero yun nga, nervous malamang kasi yung boses mo naririnig sa buong Coliseum. So parang, alam mo naman ng Pilipino pag nagkamali, pagtatawanan ka. So medyo nako-conscious na sila na bawal ako mamali. English to. Isipin mo, pito lang yun, saka hand signals. Kaya lang minsan tinatagalog nila, mali pa rin yung kanilang grammar sa Tagalog. Pero later on siguro may improve nila. Mapipick up din mo yan. Mapipick up bago kasi. Pwede sila after the review, nakita namin may contact si ganyan. Tapos na, di ba? Hindi, after the review, yung pangalan na. Hirapan. Masasanay din yan. Kasi tagal nila nag-training dati, pipito lang eh. Oo, pito. Senyas, number, tapos apelido. Tapos nga, kailangan pa magsalita. Kaya magsasalita ka pa. Yung game nyo against Reynolds Shine, nakagano lang si Bolbol. Ibinangga sa kanya. Foul siya. Foul siya. O challenge nyo yata. Challenge. Wala, may contact daw Pero nakatayo ko lang sila may contact. Ganyan. Kaya lang minsan talagang ikaw na rin ang mag-a-adjust Adjust na lang pag ganun.
I-accept mo na lang ng reality na ganun ang calls. Sometimes may ganung calls, no? Oo. Bago tayo magtuloy ng mas matinding kwentuhan, quick shoutout muna! Nasa balyahan pa rin kayo with GB and RDO powered by Sports Plus, the official gaming partner ng Philippine Olympic Committee. Kung nag-enjoy kayo, don't forget to like, comment, and subscribe para lagi kayong una sa matinding balyahan namin sa mga new episodes. SMB. Paano ka napunta ng SMB pala, coach? Nag-ABL ka muna, no? Maybe because of ABL, and nag-champion kami doon, and then kinuha akong assistant coach sa Petron pa at that time. Yan na, Petron. Yan na, pero nung una, hindi ko alam kung anong plano sa akin nila yun. Sabi ko, I'm still under contract with Adamson. Let me finish my contract with Adamson. And then kinuha ko nilang assistant coach. But for a while, nawala ako as an assistant coach. Ganyan, Tapos biglang hindi maganda naging performance nung Petron. Pinatawag ulit ako ng San Miguel. Ganyan. So doon nag-start yun. At the time, nasa Ateneo ako noon I'm about to coach Ateneo noon. Time na yun. Kailan na ako na yung San Miguel. Ganyan. Then, but I commit to Ateneo at the time. Anytime na kailangan nyo, babalik ako. Ganyan. Kaya lang, siyempre. Tuloy-tuloy na. Nag-champion ako 2 sunod. At twice in 1 season. So, mabuti naman yung president ng Ateneo, mabait o ganyan. Hindi, diyan ka na, maganda na yung mo diyan ka na muna ganyan. Pero father, ito yung commitment ko sa inyo. Pwede akong bumalik. O ganyan. At that time. Pero, it's a blessing this guys for me at saka kay Coach Tab. Dahil nagsunod siya championship niya. Ganyan. And then, good for everybody. Mapaganda rin. Kumbaga, blessing din yung coach, no? Sa'yo, na nag-coach ka sa San Miguel, no? Talagang... Actually, talagang laki ng pasasalamat ko sa opportunity yun, And then, sila natutunan ko dyan, talagang through hard work and then, kung sino ka, dapat yun ang gawin mo. Hindi kung walang masyadong mga palabok pa na kung ano-ano, ganyan. So, hard work, ganyan. It's all about performance. And then, I'm so lucky dahil may mga materials na talagang pwede magpanalo sa team mo. Ganyan. So, sa mga inaabangan yan, yung SMB ngayong conference. At syempre, itong TNT rin. Kasi, syempre, hoping tayo, yun ang 2 team na mag-aabot ulit sa finals. Sana, Sana, coach. Para ganun ulit. Kasi, kayo po ang kumuha nung Grand Slam, di ba? Dapat yun. Tama, no? Hinarangan ulit ni Coach Leo. Kayo ang kryptonite. Kryptonite Paano pala ang handshake nyo ni Coach Chot pagkare nung yung relationship nyo between you and Coach Chot? We respect each other. Wala kaming masamang pinagsamahan. Wala akong grudge about it. Ang laro lang. Actually, every time na magcha-champion siya, tinetext ko siya, congratulations, mga ganon. Dahil as a coach, you should have a good relationship with them. Kung merong kaunting nagkakaduruan sa court, ganyan, so that's part of the game. After nyan, wala na yun. And fortunately, wala pa naman ako nakakaway na coach. Wala pa. Si Coach Yeng, di nakakaway, Coach, di ba? Hindi. May iba din ang respect ni Coach Yeng sa akin dahil I never complain. And I never challenge mga antics niya doon, ganyan. That's that's his style. That's you have to respect everybody, ganyan. Dahil you cannot control them. You have to control your own. Kanya-kanyang style kasi yan, Coach. Bakit mo yan So, yun ang So, hindi mo dapat sila pa nakikialaman. Currently, effective ba? Effective ang style ni Coach Yeng. Kasi, nanalo nanalo. May talo na ba sila? Parang wala pa. 4-0 na yata. 4-0 na. So, medyo... Alam mo yun, baka mamaya may mga ibang coach rin na simula minumura ng bumura. Yan. Rain or shine. Ganda nila laro. Yung Meralco yata, parang magpapalit yata. Hindi ko alam kung magpapalit yata ng import. Pero, di pa sigurado . Mga nananalo ngayon .
Oo. Tsaka Ganda, yung- actually, ang ganda ng mga imports din Ginebra. halos lahat. Nanalo din. Brownlee. Mhm. Ang medyo mataas expectation na yata, coach, na medyo na natatalo yung Converge, no? Oo. Yung Medyo- conversion. Nahihirapan sila ngayon. Meron ba kayong mga binibigay na advice to young coaches? Yung kuwari, kasi ngayon, kuwari, pag natatalo madalas ang team sa coach yung sisi. No? Yung coach kasi dapat paltan na eh. Ganon. Did that ever happen to you, coach, when you were starting? Na may mga sabi-sabi na, ba't kasi yan ang coach? Ganon. Yeah, totoo yun. Ang ganyan. Dahil nag-i-start ako, talagang ang daming criticism eh. Because of my personality, lalo na ako, hindi ako nagmumura, hindi ako nag-ano. Ang sabi nila is, coach is too soft for his player. Ganyan, paano yung respect. Pero ang sinasabi ko sa mga young coaches, for you to be respected by your players, they know na itinuturo mo sa kanila is tama. Ang masama nito, wala ka itinuturo eh. Na pagka nagbigay ka ng drills, ganyan, hindi conforme ang player eh. Ganyan, mali yata yun eh, ganyan eh. Pero pagka nakita nilang, uy, bago ito tama ito may science ito, ganyan eh. Alam nila yun. Ngayon, pagka sinabi mo, okay, hindi maintindihan ng player. Anong gusto mong gawin? Pero pagka naiintindihan nila sa mga drills, ganito, ano yung philosophy mo, anong gagawin mo, ganyan. So, you will earn the respect of the player. Hindi sila magreklamo. Before, may mga ego yung mga player, magaling sila, ganito. Ito ang gusto ko, ganito. Coach, di ba maganda itong isa, ganyan. So, ang ginagawa ko, sige, tingnan natin sa'yo, ito sa akin. Tingnan natin. Pagka tama ka, gagawin ko yan. I-adjust ko yung philosophy ito. Tingnan mo, ganito, ganito. Sa dulo, ganito. Ay, nga, tama yan, o ganito. Explain mo sa kanila para maintindihan. And then you will earn the respect of your players. Importante yun eh. Again, and then, kung natatalo yung team mo, isa lang organize ka ba o hindi? And then, malakas yung team mo at hindi ka organized, malamang matatalo ka. So, mahina yung team mo, organized, nananalo ka, natatalo ka. Sayang, mahina ang player namin eh. Pero organized yung team namin, ganyan. Nakita nilang tama yung ginagawa mo, lahat may preparation ka. So, you're good eh. Pero, it's always the bottom line dyan is W eh. Ganyan eh. Kahit maganda ang ginagawa mo, lahat ganyan. So, ang tinitingnan nila yung bottom line eh. Kung panalo ka, ganyan. Merong mga management, alam nila kung bakit natatalo eh. Na dahil, player ko mahina eh. Yung coach ko mahina eh. Ganyan eh. Yun ang mahirap eh. Pagka alam nilang, wala kang ginagawa sa team, or ganyan, whether, lalo na malakas, hindi mo na ma-maximize ang potential ng player, talagang yun eh. Mahirap. Madali ang mo doon. Ang career mo. May exit ka kagad, no? Yan eh. Kaya nga sinasabi ko sa mga player ganyan, for you to have a good performance, kailangan meron kang materials eh. Parang yan eh, paggawa ng furniture eh. Ganyan eh. Para magkaroon ka ng magandang furniture, kailangan materials pertas yan eh. Ganyan eh. And then kung gawa lang lahat yan sa plywood, hindi maganda yan eh. Marupok. Ganun din sa as a team eh. Magpapanalo sa iyo player eh. Pero kung magaling yung coach, magaling yung player, most probably, magiging successful kayo ngayon eh. Pero you have to think na ang kalaban mo ganun din ang iniisip eh. Ganyan. So, lalabas yan, pagalingan kayo. And minsan, may swerte yan eh. Katulad ng mga game namin, ganyan, swerte kami. Wala si Jason Castro. Wala si Bogoy. May mga ganun eh. Na eh. Pero si coach yan eh. Humble yan eh. Pag nagka-champion yan, ang sinasabi niyan, nagmukha na naman akong magaling. Ganyan. Sinasabi ni coach yan eh. Very humble eh. Pero syempre, hindi naman talaga yung mananalo kung hindi dahil din sa kanya sa pagko-coach niya. Di ba? Pagbalanse sa pag yung formulate ng... Pag timon, no? Kumbaga hindi naman na-under ng maayos yung bangka kung yung hindi maayos yung nagtitimon eh. So, doon naman ako believe kay Coach Leo. Very humble. Kumbaga... Hindi para sa akin kasi wala kang dapat pag malaki eh. Tapos na yan eh, naglaro, na-exercise mo, masaya ka, meron ng nakapansin ng ginagawa mo, okay na yan. Hindi yung, ito na, galing ako or ganyan. Hindi eh. Darating din yung time na matatalo ka or ganyan. Be natural lang after ng game, after ng ganon eh. And then,
meron nga akong napakinggang isang podcast o isang speech na ganyan na may nagtanong sa isang sikat na artista. Bakit hanggang ngayon marami nagpapapicture sa'yo, sikat siya, ganyan? Kasi nasa limelight siya, sikat siya, ganyan. Wala, after nung ko, the same pa rin ako. Ganyan. Hindi which is right, ganyan Hindi mo dapat sabihin na sikat ako ganyan So nandiyan yung respect Respect mo rin sila. Be an ordinary man every day, ganyan. Baga trabaho lang. Stay humble. Yung trabaho niya to coach. Maganda yung trabaho. Ginawa niya naman yung trabaho niya. Trabaho yan. Galing. Speaking of yung work niyo as a coach, Coach Leo, meron bang team na pagka yun ang kalaban you take more hours of studying and preparing ngayon sa conference natin? Meron ba yung kailangan kumbaga yung ibang team 5 oras mo lang pero pagdating itong team na tong kakalabanin mo kailangan niya natin ng 8 oras o 10 oras para pag-aralan to. Hanggang may bago ganun matulog. Or same lahat? Different treatment ako sa every team kung anong ginagawa ko doon sa top team sa mga ganito. But the good thing is lahat ng ginagawa ng team because of matagal na sa liga, more or less kaunti na lang adjustment ng ginagawa nila. It's all about yung repetition, mga ganyan. At saka accuracy, execution, yung ganyan Ang titimplahin mo na lang yung utak ng player Okay. Ako nakapokus sila o dahil I believe na pagka wala ka sa focus, something wrong will happen baka yung instant na yun baka yun ang mag-cause ng talo o panalo mo ganyan Kasi 12 team dyan more or less pagka nakita mo na yung play nila, nasa ulo mo na yun alam na yung ginagawa And then almost every team nagkakapare-parehas ng plays ganyan It's all about the focus of the player. Ganyan na itong ginagawa nila para mapadali yung trabaho mo, sa depensa mo, yung tendency ng player, alam mo na yun Kasi lahat ng plays ng kalaban mo, ganyan, naka-video yan Papakita sa iyo ganyan lahat So makikita mo na yung similarities, gano'n. Kaya minsan it will boil down to the IQ of the player Kaya intelligence ng player, ganyan. Yun ang mahirap ituro Kung hindi mo naman maituro yun dahil IQ, ganyan. It's all about repetition, ganyan. Pero pagka ang player matured, talino, ang daling i-coach. Alam niya yung gusto ng mangyari ng coach Yun ang hindi mo na kailangan magsisigaw doon sa doon sa sideline. Na 1, 2, 3, 4, 5, mga ganyan. Alam na ng player andun advantage natin. Pag tumingin lang sa bench yun sinabi ng coach alam na yun. Ganyan Meron kasing player, sabihin mo lang, gets na Meron naman player, kailangan mo pang instruction talaga, yung step by step. I-demo pa. Meron naman, kailangan pa i-demo pa. Ganon. May walk through. So, magkakaiba. Meron namang konting sabi mo pa lang, konting term, konti lang sinabi mo, pero gets niya agad. Yun ang mga player na hinahanap ng mga coaches, yung ganyan So, swerte yun. Kasi pagdating sa court nun, ang magiging decision making nun maganda Oo. Kumbaga may additional coach ka pa on court. Anyway. Additional brain. Kumbaga, extension mo yun dun sa loob ng court as a coach. Merong player na nagtitimon, nag-organize, na-establish yung offense, yung defense, yung buong team sa loob. So, kumbaga, ano yun sa coach? Parang ang laking tulong. Yan din ba yung pag mataas ang IQ niyan, may tendency to be a good coach din? No? Parang kasi kailangan yun visualize na niya yung play. Sino ba sa PBA ngayon ang masasabi mong may mataas na IQ? Sa ngayon, si Bolbol. Height din yun Ang taas ng IQ Hindi naman kasi sa height yun Kasi kung isa-isahin mo, marami Jason Castro. Oo nga, Jason. Mark Baroka, gano'n. L.A. Tenorio, yung mga... Pero tama ka pinakamataas si Bolbol 7'3". Yung utak niya mataas sa lahat. Ang taas ng utak hindi ang taas ng IQ. Susunod na si Pardo. Si Junmar, taas ng IQ. Hindi naman talagang yun makikita mo na maganda sa player yun yung decision making yun makikita mo na yung IQ niya ganyan
Pero yung player na laro lang ng laro, ganyan, I don't care kung ano. Naku, ay hirap nun. No? Meron namang matataas ng IQ, hindi masyadong nagagamit. Kumbaga, katulad sa amin, merong example, si Mike Nieto, mataas IQ nun hindi mo lang masyadong nagagamit. Meron naman mga matataas ng IQ, hindi naman sumasabay yung katawan, hindi ganun ka-athletic. Di ba, Coach, may ganun, no? Yun ang pinagtatalo ng minsan ng coach mataas ang IQ o yung very athletic. Kasi minsan yung mataas yung IQ, hindi naman athletic. So, yun sinasabi niya physical. Ito naman, ang galing ito, pagka na-open court, dire-diretso ito, nagagawa ng paraan, ganyan. So, mababa naman yung IQ ron. Pero, gagayad mo lang. Yung athleticism niya, ganyan. Kaya, ano mo nun, parang robot ito yung play, ito, ganito. Sunodin mo ito, ganyan. Yung mga ganun Kaya, minsan, umimili ka yung talented o yung IQ. Pero, yung talent, kung pagtsatsagaan mo, yan kayang talunin ng IQ through hard work. Kasi medyo matangal lang ang training, kumbaga, and preparation compared sa mataas ang IQ. Pero kayang maabutan. Kasi nga yung IQ tapos yung physique, no? Hindi pa makikita mo naman din sa ibang tao yan. Bawa, sa restaurant. Baga, pag umano ka ng menu, kailangan makita mo pa yung picture. Lalo na pag pagkain na yun? Pag Chinese restaurant kasi hindi ko maintindihan. Meron naman, yung word pa lang, alam mo na. Alam mo na, meron naman, sinabi pa lang ng waiter, alam mo na. So, magkakaiba ng IQ talaga. Galing. O kaya, pangit na mayaman o poging mahirap. Sino pipiliin ko? Pangit na mayaman o poging mahirap? Parang gano'n, no? Kung saan ka masaya? Yan ang tama sagot. Pero kung mukha kang pera, pangit na mayaman. Di ba? Oo nga. Di ba? Kung mabait naman yung pangit na mayaman, magkasundo kayo. Tama. Ganon din yung IQ na hindi gano'n magaling na. Di ba? Kung mas mabait siya, doon ka na lang. Kung saan masaya, doon na rin. Galing. Pero ikaw, Coach, dati, nung sisimula ka pala mag-coach, ina-expect mo ba na aabot dito yung coaching career mo? Ina-expect mo na magiging ganyan ka successful na sa hindi coaching? Ko pinangarap na maging coach. Pero unaware ako, after ng high school, yung mga summer league, mayroon kami mga group. So, may mga ka-age group ako, kaya lang hindi ako napasama sa kanila dahil elevated ako sa seniors, sila sa juniors, ganyan. Nag-coach ako ng dalawang team, yung media at juniors. Ganyan. Siguro passion, pero hindi ko iniisip na nag-champion ako doon. First time pa lang, ganyan. Tapos, wala sa isip ko yung pag-coach, ganyan. Hanggang sa dumating ako dito sa Manila. And then, I'm fortunate dahil naging coach ko si Ron Jacobs. Ron Jacobs, American coach. So, very particular siya sa basic. Both on offense and defense, 1-on-1 to 5-on-5. Kasi, it's all about basic Ngayon, hanggang ngayon, hindi nababago yung basic I-modified mo lang through athleticism, yung mga skills, mga ganyan, at saka yung mga physical training. Pero yung basic, the same pa rin. Ganyan. Ayun ang pinangahawakan ko. So, nakikita ko yung mga team, parang kulang sila. Yung very simple na yung manu ball, yung mga ganon. So, dapat it's a must for every player Alam mo kung nasaan yung bola, tsaka yung tao mo, tsaka nasaan yung ring. Ganyan, aware ka nun Ay, pagka na-master mo yun, madali ang basketball para sa'yo. Ganyan. Fundamentals. Yung mga triple threat, ganyan. Yung mga pero nabigyan ako ng pagkakataon dahil may twilight zone as a player, ganyan. Ginawa akong playing assistant coach dito kay under Junel Baculi or ganyan. And then one time may game kami sa PABL na-suspended siya si Coach Junel. And then nag-accumulate yung mga technical. So ako nag-coach. Ganyan kalaban namin team Chowking yata noon ganing for playoffs yung Chowking ganyan.
Pero tinalo namin. Ah. Tinalo namin. Coach, the first time ko nag-coach noon. Ganyan. Unfortunately, yung team namin during that time, 1998, doon lumabas yung MBA. Ay, yung isang Ay, liga. yung mga player, naglipatan. Oh. So, na-disband yung team dahil walang player. Umalis Lipatan, ganyan. So, ayun, kinuha ko ng Chowking naman as a assistant coach to by Cristobal, ganyan. And then, after a few games, naging nilibate ako as head coach. Doon na nag-umpisa. And then, siyempre, andito na ito. So, ginamit ko yung experience ko, yung mga natutunan ko sa mga coach, ang ganito. So, naging effective yun, ng ganyan, no? And then, as much possible, I want to be organized, ganyan. Ayun, maganda naman yung nangyari. Kaya, why not? Ganyan. Medyo hesitant ako noon dahil first time ko mag-coach sa professional noon sa Shell Ganyan Shell. So, sa Shell ang mga players noon, puro Philams Sabi ko, ang hirap yata nito. Ganyan, daming Philams So, hindi naman ako fluent sa English. Paano ko Pero yung terminology about basketball, kailangan alam ng coach, madaling maintindihan Sabi ko, ano ba to? Ganyan. So, mabuti naman, maganda yung naging, from laging playoffs the yun bottom four, Oh. na umabot kami sa top Top 4, laging Ganyan. playoffs yun Michelle. Yung time na yun. Unfortunately, ang commitment lang ng Shell noon is 20 years On that 20th year niya, so, na-disband na yun. Ganyan. Yun, tapos, bagong team na. nag-coach ako sa Adamson, and then, ayun, I'm so grateful with Adamson dahil yung 7 years ko sa Adamson, I've learned so much, Doon, especially mga players na naging player ko doon, yun nga, ang hirap kumuha ng player dahil at Adamson at that time, nasa bottom 4 din yun And then, na-elevate ko agad doon sa, as a contender at the time. So, dami ka natutunan. And then, yung mga players na tulungan ko dahil I think 80% ng player ko noon, nakarating sa PBA hanggang ngayon. Nasa PBA ba, si Jericho Cruz, si Trulliano, si Rio, si Brondial. Even yung mga point guard ko na maliliit si Cañada at Alvarez, nakarating din ng PBA. Si Noiles, si Cabrera, si Campson. Dami. Ganyan yung mga yun talagang Ken Bono. Through hard work lang na, sige, baka sakali tayo, ganyan. Yun, natulungan ko yung mga yun. Kaya, sabi ko, naging challenging yun, yung pagiging coach. Sabi ko, andito na ito, ganyan. Isa dumating ako sa San Miguel and then, ayun, binago yung buhay ko doon sa San Miguel. Pati yung family ko, ganyan. Yun. Blessing. Kaya sabi ko, blessing. Maybe because of yung passion mo o hard work, ganyan. Talagang you have to be serious. And siguro, believe it or not, ganyan, until now, I never missed a single practice. Yun talaga. In my 12 years. At 12 years, except siguro during pandemic, lahat naman yun. Tsaka pag may sakit. Pero, and never ako umabsent ganyan because it's not because of talagang passion every day, na passion ko, I have to learn, I have to take care of my team, o ganyan, Doon sa coach, halimbawa, katulad yan, sa coaching nga, simula nung hanggang ngayon, kung bigla kang halimbawa, gawing national head coach ng Gilas Pilipinas, coach, anong philosophy ang gagawin mo para makipagtunggali sa mga banyaga? Alam mo, marami na nagtanong sa akin yan kung if I will be given the opportunity to share yan. Sabi ko, I have to consult so many people, especially my family relatives, ganyan. Dahil hindi naman tayo bata na So, coaching a national team is very stressful, especially in this time of era, ganyan social media, ganyan. Maganda o hindi maganda ginagawa mo, andyan yung critics mo, ganyan. Ganyan. Pero, mahirap. Kung ako ang tatanungin about sa philosophy na national team, ganyan, I think, first, it's all about, preparation, ganyan, And then, kung titingnan mo, makakala mo, pagdating sa dulo, pagdating ng World Cup o Olympics, is mga NBA players, mga European basketball, gaano kalaki sila, mga Euroleague, gaano ka skillful or ganyan. So, pero
what you want to to show is how organized you are baka makasilat ka, which is nangyayari naman ganyan. Matutuwa na yung mga tahanan. Pero it's all about preparation Katulad yung sinasabi ko kanina, it's all about legit size in every position. Imagine ang point guard ng kalaban mo 6'5", ganyan. Ikaw 6-footer, so may advantage agad pagdating doon sa dulo na important din game, ang coach magaling titignan nila nasa advantage natin o nasa point guard, doon tayo pupunta. Advantage natin, malaki tayo, doon tayo pupunta. Ganyan pero yung mga elimination, sige, laruin nyo lang, kaya ng sistema natin yan. Pero when it comes to a very important game, it's all about game plan and strategy. And then yun pumapasok yun Kaya sana yung katulad nila kay Soto, madagdagan pa na malalaki. And then kung titingnan mo yung talent ng Pilipino is very special And it needs some guidance and discipline. Yun ang lagi sinasabi about sa atin a discipline na ginagawa. That is because of the nature of the tournament we have because hindi mo masisisi ang player dahil I want to play in the PBA. Dahil yan yung yan ang source of income ko livelihood yan ganyan Yan ang pinaghahanda nila PBA, hindi national team ganyan Pero sometimes pride na yan ganyan Pero siyempre sa hirap ng buhay diba? Iisipin mo yung kapakanan ng pamilya mo Pero it's all about preparation Kaya lang nakakaawa nga itong mga players natin sa Gilas ganyan. Dahil whole year round naglalaro ng PBA tapos merong Gilas, may ganito. Sa talaga sacrifice sila And then to the point na nagkakaroon ng mga injuries Kaya kita may ibang player, pass muna ako ngayon dahil may injury ako Ang iniisip nila, baka yung ma-prolong pa yung career nila or ganyan Hindi katulad nung araw pagka national player ka, hindi ka pwede maglaro sa UAP, NCAA, andito ka. Kaya may time na yun maraming player sa amateur hindi makakit sa PBA dahil in time ni na Bochok Lauchenko, tagal nila sa amateur. National team muna, priority yun Sabagay yun. Kita naman nun ng PBA tsaka nung konti lang diferensya. Yung difference ngayon iba na Di ba? At least kung tumagal ka ng 5 years sa PBA o ganyan, meron ka kung marunong ka magkakaroon ka na ng pupuhunan para mag-start ng business mo. Di ba ganyan? Kaya farm sa Quezon. Oo. Ayun. Yan ang fallback niyan. Saka yung mga player, hindi lang PBA, meron ding naglalaro sa abroad, sa Japan. Napapakita na rin. So yung exposure din doon actually will prepare them for yung bigger leagues. At yung sana madala din dito. Yung laro na ganun dito sa PBA. Siya, tagal niya sa Gilas ganyan. Talagang as a player, lalo na bata ka, binata ka, sarap na naglalaro, ganyan. Pero later on, ay iniisip na yung future mo, pamilya mo, ganyan. So may hirap naman yung puro sacrifice para sa bansa. Ganyan. Isipin mo rin yung pamilya mo hindi katulad ng araw na para sa bansa ito. Ganyan. Which is talagang natin Tama naman yun. Tama yun Kasi naranasan ko yan nung nag-34 na ako. Doon na ako nag-decide na mag-retire na sa Gilas. Nung 34. Sabi ko parang kumbaga ito na yung time. Retire na yan. Kumbaga, kung itutuloy ko pa to, baka hindi pa ako magtagal lalo sa career ko. Which is nangyari nga, medyo naparetire ako ng medyo maaga. So, malaking talaga yung naglalaro ka sa national team. Napapagod yung katawan mo. Sacrifice talaga siya. Napapagod talaga yung katawan. So, hopefully, in the future, it will be more organized, more benefits for the national players, mga national team, na maging source na siya ng income and security, kumbaga, na covered ka ng gobyerno, ka mag-alala. You don't need to overwork yourself. Parang ganyan. So, hopefully mangyari yan. Sana. Tatakbo ka bang presidente? Presidente ng Homeowners Association. Diyan natin umpisahan ang benepisyo ng mga players sa homeowners nyo. It's so nice. Thank you, Coach Leo. So nice to hear your story. Sayang, dami pa sana. Dami pa. Pero nakakatuwa na looking back nung sa kwento ni Coach Leo na yung mga players mo from Adamson,
majority are in the PBA. Oo, grabe And then, yun. I don't know kung yun yung first champion ni Trojano sa PBA is sa SMB. I'm not sure. Pero Sa TNT sa TNT ba? Nakapag-champion ba kayo? Hindi yata. I think, kasi matagal ko na rin din akong sinusubaybayan si Trojano. One of the, parang magaling siya eh. Pero to have your players from Adamson join SMB and then makasama mo sila sa mga championship. Sobrang special yun. Sobrang special for sure for them and for you na hanggang sa po magkakasama kayo and performing really well. So thank you at alam ko naman babawi yung SMB sa TNT soon. So excited to see yung bagong import din nyo. And sa lahat ng mga Balyahan fans from around the world, now is the best time to watch PBA live. Makita nyo yung best teams. Malalaki and import, then actually lahat ng teams really performing well. Together with their import, locals and import all together, providing exciting basketball games. So thank Coach, you. Thank you, Coach, sa pagpunta mo dito. Thank you, Coach Leo. You're welcome. Salamat. And it's my pleasure to be with you this time. At least nakakapag-share tayo ng knowledge natin about basketball. And alam nila kung ano yung mga dapat na marinig nila sa atin. Oo, saya yung kwento ng sa side ng coach. How to handle players. And siguro maraming makikinig sa ating mga nagko-coach din, mga listeners natin. Supporters ng Balyahan. Saka sa lahat ng mga napalpal ni Coach Leo noon, sana masaya kayo sa buhay nyo. Ikaw yun eh. Masaya ako. Masaya ako na napalpal ako ni Coach Leo. Actually, naglalaro ko sa PABL kasama ako sa top blockers. Nasa top 5 galing. ako nun. Guardian na nanunupalpal. Ang galing kasi kala mo wala na eh. Hindi ko na siya nakita pero biglang ginulat kang gano'n. From mid jump. Maging komedyante ka. Pero sa totoo lang talaga mahirap maging player talaga. Kasi ang average span ng ng player I think 5 years lang yung average Bihira lang yung mga lumalampas ng 8 hanggang 10, 15. Bihira lang, iba lang yun. Yun yung mga malalaki. Ewan saya. Very fortunate na kahit papaano nakalaro ko si Coach Leo. Daming supporters ng SMB. So maraming manonood ng Balyahan. Oo. Dapat manonood ako nung pala sa Araneta. Kaso, mayroon akong show. Same. Sabi ko Araneta sayang. Pero yung nakapanood ka, Rain or Shine. TNT. Naya ako mingi ng ticket sa'yo may nagbigay So sabi ko ginulat sabihan mo lang ako Ginulat ko lang Thank you, Coach. Thank you, Coach. Okay. Good luck ngayong conference. Thank you. Game over pero di dito nagtatapos ang Balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.